Apple, maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitanan Action. Tanong, Apple, bakit galit na galit ka kay Riza? Nagkasambahay po siya sa amin. Ang inalagaan niya po kasi is father ko pong stroke, then yung anak ko pong bunso na 4 years old. Siyempre, yung tiwala namin sa kanya is malaki. Nagnanakaw na po pala siya na hindi namin alam. Nalaman ko na lang po yun nung pumasok siya sa amin dahil may CCTV. Kasi 2 bahay po yun, compound po siya. Then, sabi ko sa ate ko, ate, nabago yung CCTV ko. Napunta siya dun sa part ng banyo, pero ang natututukan talaga ng CCTV po is yung sala namin, then yung kwarto ko. During the time na pumasok bilang kasambahay si Riza, kamamatay pa lamang ng inyong mahal na ina. Tama po. Pero, yung magic sing, kwintas, yung cash, sa bahay mo ba nawala o sa bahay ng ate mo? Sa bahay po ng ate ko. Magkatabi lang yon. Yes po. Actually po, access po kayo kahit saan doon. Wala pong nakasarado doon. Ang CCTV po sa bahay namin is 4. Sa harapan, sa sala, sa baba, and then sa sala po ng father ko. Kasi nasa 2nd floor po yung pinakasala nila. Nangyari, sinabi ko po sa sister ko na, sabi ko, bakit bumaba si Rose sa akin? Eh, ang ginagawa lang naman po ni Rose is kumukuha ng gatas, kumukuha ng pampers, lalabas din po. Kaso that time po, pumasok siya sa kwarto ko at nawala sa pwesto yung CCTV. Kala niya siguro pag hinugod niya, binalik niya, mawawala yung memory. Hindi po, nandun siya sa Okay. CCTV. So what happened next? And then sabi ko po kay sister ko na bakit Ate Aiza. nandun? Yes po. Sabi niya, Apple kasi ganito. So parang in-explain niya na yung nangyari. Na nawawalan kami pero ayaw namin na i-point out na si Rose yun. Yan na yung alahas. Na nagkakahalaga ng 25,000. Yes po. Ano pang nawala? Then petty cash po nung sister ko. Na 16,000. Yes po. Yung magic sing, saan nakalagay? Yung magic sing po, parang nasa baba lang po siya ng lababo. Kasi po yung Sa lababo... bahay ng kapatid mo? Sa 2nd floor Okay, po. alright. Makikita niyo po yung box, pero yung laman wala na. Katulad po nung father ko, may box din po yung necklace po niya. Nandyan din po yun sa bag ng papa ko. Nung aalis na po kami, sabi ng ate ko, ba't wala yung necklace mo pa? Sabi niya, hindi ko So alam. paano nalaman nyo na wala na yung magic sing? July 7, may picture po yung anak ko na hawak niya yung magic sing. Kaya po nung kinumpron ko siya, sabi niya po, may mic din ako ate. So sabi ko, sige ate, ilabas mo. Kasi malalaman ko naman kung amin hindi. So paglabas niya ng mic niya, ang sabi ko po sa kanya, nasaan yung cover ng mic mo? So doon na po siya na parang na-blackout. Nilayo lang niya kami doon sa compound niya. Tapos sabi niya sa amin, sige ate, dadaling ko na lang yung mic sa bahay niyo. Sabi ko, hindi ako papayag kasi ako, nag-skandalo ako sa harapan mo. Lalabas mo sa bahay niyo yung mic. So nilabas niya po yun sa harapan ng bahay nila. Ang gusto lang po talaga nung isa kong ate, yung panganay namin, mabigay lang yung magic sing ng mami ko. May sentimental value yung mic. Yes po. So sa lahat ng ito, ano ang tinanggap na, oo, ako ang kumuha nito, Yung ATM tsaka yung magic sing lang. pero hindi niya tinatanggap yung kwintas na nagkakahalagang 25,000 at Opo. saka yung 16,000 na cash? Yes po. Nangyari po, ang sabi ko, hindi ako papayag na hindi mo... Tanggapin. Yes. So tinanggap niya. Tinanggap niya po with sign po yun. Oh, pero ang sinasabi niya, napapirma daw siya dahil tinatakot mo siya na ipapupulis mo at ipakukulong mo, kaya napilitan siyang pumirma. Ang point ko naman po doon, kahit di naman po niya aminin yung kwintas and then yung pera po, makukulong pa rin po siya. Kasi dahil po doon sa pagnanakaw niya doon sa magic sing tsaka doon sa ATM. Kaya po namin talaga siya binigyan ng chance na uma-absent. Kasi sabi niya po na namatay yung mother niya. Doon po talaga yung masama At saka yung loob anak ko. niya, di ba, may sakit or Yes something? po, nadengue daw po. Kasakit naman talaga ako. Sinabi niya po yun para makautang po siya sa akin. Kumbaga, Hindi pwede ako ko ba meron ate sa'yo, i-advance Apple. muna ng 5K, ano ako, ng bumali ako 7K, kay Ate Aiza. hanggang may Ng 2,000 pa 5,000. po. Sabi niyang ganon. Sabi ko, ang sabi po nung ate ko na, Apple, pagbigyan mo na kasi kawawa naman. Sabi ko, sige, pahihiramin ko. Pero, anong assurance natin babayaran? Yun po yung ATM. So, pagkasanlaan niya po, parang 1 week sabi ng ate ko, o 2 weeks, nawala agad yung ATM, ninakaw po niya. Hindi po namin siya pinag-isipan noon. Nasaan So na sabi yung ko, sige te, ATM? pa-affidavit ka Unang na lang, beses na gano'n. wala Actually po talaga, lahat po pero ng nakita ko, transaction niya binalik sa ko kay sister Ate ko. Aiza. Sa akin lang po talaga Tapos yung humihingi. pangalawang beses na wala ulit, nakita ko pero hindi ko binalik. Aminado akong kinuha ko nga yung ATM. Ikaw ang pinanggagalingan ng pera, Yes pero po. transaction niya kay Ate Aiza. Yes po.
paano mo nalaman na hindi namatay ang nanay? So sabi ko dun sa nagte-therapy sa papa ko, tiga dun din po kasi sa amin yun. Sabi ko, check nga si Ate Rose kung nandun kasi parang lagi na lang absent. So pagka-check niya, nandun po. Hindi lang po pala pumapasok. Baka siguro dahil nga po marami na siyang nakuha sa bahay, tapos sinintay na lang po niya tanggalin namin siya. Kaso hindi po namin siya matanggal kasi nga po, 2 na po stroke namin. At noong umpisa, maganda naman ang serbisyo. Maganda po talaga yung service. So sa lahat ng sinasabi nating ito, nagagalit ka ba dahil hindi niya tinatanggap na yung iba ay hindi niya kasalanan? Actually, wala na nga po sa akin yun eh. Ang inaano ko na lang po, talagang mapakulong po siya kasi kung ako po yung lilipatan niya, parang para sa akin, ito palang taon to, galing siya sa nagnanakaw siya dun sa may kasama siyang matanda, may kasama siyang bata. Parang gusto ko sa amin palang ma-stop na siya. Dumaan po kami sa barangay kasi yung sister ko po, naawa sa kanya kasi may 5 kids siya. Actually, ako rin naman po naawa. Pero Apple, pag sinabi niya, babayaran ko, bigyan niyo lang kami ng panahon na nakikiusap siya hanggang December, patawarin mo ako, hindi ka talaga magpapatawad. Opo, kasi po hindi siya sincere po eh. Kunyari, nagbarangay po kami. Umiiyak po, nandyan po yung iyak. Pero pag nasa labas na siya, nang-iirap na po siya eh. Mamaya, tayo'y haharap ni Kuya Alan at Ate Pia. Tingnan natin kung anong resolusyon ang maaaring mangyari. Maraming salamat. Rosette, maraming salamat. Kanina, gusto mo sana mag-mask. Yes, wala naman na pong tatago. Pahiya na sa buong lugar namin. So nagdesisyon ka ngayon na tanggalin ang mask. Yes. Kasambahay po ako nila Apple. 6,000 monthly po. All around. Laba, hugas, babataas, alaga bata, linis. Nag-alaga ka sa tatay nilang Yes po. stroke. Okay. Umpisahan po natin sa kwintas. Lumang bahay pa lang po, nakwento sa akin ni Ate Aiza, nawawala yung kwintas ni tatay. Ang sabi ko, magkano ba halaga nun, te? 10,000 daw. Nung nawala, sabi na 25. About po sa ATM, bagong bahay na po kami. Sinanla ko po yung ATM ng 4-piece namin. Ng 7,000. Kanino? Kay Ate Aiza po. Una, nawala po yon. Nakita ko po, sinoli ko po kay Ate Aiza. Pangalawa, nawala po ulit. Nakita ko po si may ibabaw ng Durabox. Yun po ang pagkakamali ko, hindi ko po nasoli na. Magic Sim naman po. Aminado po ako, kinuha ko ang Magic Sim. Bakit? Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko, pero kinuha ko po talaga. At sinoli ko po nung nagkasitahan. Pati po yung ATM. About Quintas, about 16K, hindi ko kinuha yan. Tanong nyo sa kapitbahay namin, nagsanla ako ng TV para maibili ko yung mga anak ko ng kumpletong gamit, pang school supplies. Nag-guarantor din po ako ng isang 7K, isang 4K, isang 5K. Twice na ibalik po ng maayos, buo tubo, in 2 weeks. Magkano ang tubo? Sa 1,000 po, 1, 200 pesos sa about 1,000. Opo. Guarantor, ibig sabihin, Nanglapit po ako kay Ate Aiza. lumapit ka kay Ate Aiza, pero Ako hindi po. talaga nila hanap buhay magpautang. Opo. Sino ang mga nangutang na ito? Mga kaibigan mo, kapitbahay? Ikaw lang ang guarantor? Opo. Okay. Pangatlo, doon na po nasira. Hindi na po nabalik. Magkano naman ito? Yun po, 745. Ang nangyari po, yung sa kwintas at cash na 16,000, sa ATM daw po kakaltasin. Sinabi niya po yun. May pumasok po ng September sa ATM, 3,000. Tapos itong bago magkatapos ang pumasok po ulit ng 3,300. Bali po may 6,300 na po na sa kanila. Hindi ko po talaga aakuin talaga yung kwintas at yung pera. Siguro yung CCTV, natabig po namin. Bakit sinabi mo na namatay ang nanay mo? Parang gusto ko nang magpahinga. Pagod na kasi ako sa bahay nila. Tinamad po akong pumasok sa kanila. Kasi wala pong ulam yung 2 bata. Nagluto po ako ng spam. Tapos, kinaumagahan, lahat ng dilata nakatago na. Kaya tinabangan ako, bakit ganun? Siguro may pagdaduda. Parang kasalanan namin. Dapat pala pinatigil na lang nila ako nung nalalaman nilang may nawawala na.
Kasi yung gantong dumami. Ay, kasalanan pala namin. Magnanakaw siya. Pero tinatanggap mo ba na yung ATM ay isinanla mo doon sa tropa ni Apple? Sinasanda ko po ulit yun kasi bilihan nga po ng gamit. So, nakasanla kina Apple, Opo, yun ang pagkakamali. isinasanla mo uli doon Opo. sa kaibigan ni Apple na may balak din pala isanla yun kay Apple. Opo, yun nga po. Doon kami nabuko. Doon na po ako na, ano Nabuko? ni Apple, nasita na po. Oo. Tinatanggap mong Yes kasalanan po, yun. yes po. Willing ka bayaran yun. Opo. Magkano ang dapat mong bayaran sa Yung kanila? 7, yung 4, yung 5. Tapos yung sa ATM na sinanla ko po kay Ate Esa na 7. At saka ang sinasabi ni Apple, yung 25,000 worth ng alahas at saka yung 16,000. Ang sabi mo naman, hindi mo tinatanggap yon. Opo, napapirma na lang po ako nun sa papel na ginawa nila. Bakit ka pumirma? Kasi po, binibidyoan po ako yun. Pag di mo... Kasi dadunay ganito, mo lahat. Papadampot kita sa NBI. Siyempre, takot ako. May 5 akong anak eh. Sabi nung hipag ko, sige, pirma mo na para matapos na. Kasi dumadami na po yung tao. Pinirma ko na po yun. Kaya di totoo. Ang dahilan daw kung bakit pinahihiram nila ay dahil naaawa sila Hindi sa'yo. po. Yung bigay po, hindi po bigay yun. Bali po yun. 5,000. So hindi ka Pinagpaguran ko po yun ng ilang buwan na walang sahod. Kaltas po, wala po sahod sa lingguan. At gusto niyang makulong ka dahil ayaw niyang may mabiktima ka. Ano ang reaksyon mo doon? Patuloy ka bang nakikiusap? Or Opo, sobrang pakikiusap na po. Kasi iniisip ko rin po yung mga anak ko. Kahit sa chat, binlock niya ako. Hindi ko na siya makontak. Hindi ko po siya iniirapan. Pag nakikita ko siya, tinatanguan ko pa nga po siya eh. Tapos sinasabi niya, nagmamatapang ako. Nung una nagmatapang ako, sobra na yung pagpapahiya. Kaya okay na po, tinanggap ko na kung ano pa siya niya. Kasi kasalanan din po ako. Mabait po yung mga amo ko ngayon. Ayoko mawalan po ulit ng trabaho. naiintindihan ko. Maraming salamat.